Naaawa ako sa sarili ko na kailangan ko pang magstay sa isang toxic na friendship para lang masabi na meron akong kaibigan. Kailangan ko pa rin bang mag-stay hanggang makahanap ako ng mga bagong kaibigan? Tawagin na lang daw natin siyang Bart. Siya po ay kasalukuyang high school student. Almost 2 years daw na modular sila at nung nagkaroon na ng klase ay mga bagong tao daw ang kanyang nakasalamuha. Meron daw siyang isang naging kaklose na babae na tawagin na lang nating Tisay. Hindi naman na daw bago sa kanya si Tisay dahil kilala niya na daw yon simula nung elementary pa lang sila. Pero una niya raw naging classmate si Tisay nung sila ay high school na. Hindi niya raw gaanong gamay ang ugali ni Tisay pero itong past 4 months daw ay lagi silang sabay na umuwi at pumasok. At meron pa daw siyang isang naging kaibigan na tawagin na lang nating Kapitan Tiago. Ang masasabi daw ni Bart ay talagang naging best friend niya si Kapitan Tiago dahil palagi daw itong nasa bahay nila at nakikitulog. Dumating daw ang araw na pagsasamahin na ang mga estudyante sa set A at set B. Yung set B daw kasi ay afternoon class at ang set A naman daw ay yung morning class. At ito na daw po ang pinakakinatatakutan ni Bart na makahanap ang kanyang mga kaibigan ng ibang circle of friends. Birthday daw noon ng isa nilang kaklase at niyaya daw siya na pumunta pero hindi siya sumama. Ang pumunta lang daw po sa may birthday ay itong si Kapitan Tiago at ito daw po ang kanyang pinagsisisihan ng malala. Dahil yung classmate niya daw po na may birthday ay naging super close ni Kapitan Tiago at nakabuo daw po sila ng circle of friends nila. Simula daw kasi noon ay nararamdaman na ni Bart na napapalayo na sa kanya si Kapitan Tiago. Dahil yung mga bago na daw nitong kaibigan ang madalas niyang nakakasama. Ganon din daw si Tisay na nakahanap na ng ibang kaibigan at unti-unti rin daw nagbago ang ugali niya. Madalas na rin daw kasi siyang ipahiya ni Tisay na hindi naman daw ganon ang ugali sa kanya dati. Third quarter na daw nila noon nang binago daw ng teacher nila ang kanilang seating arrangement. Meron daw siyang isang naging katabi na lalaki at tawagin na lang daw natin siyang Tasyong. Hindi raw alam ni Bart kung paano naging super close sa kanila si Tasyong at palagi niya na raw itong kasama sa kantin at kasabay na ring umuuwi. Siguro daw ay sobrang komportable sa kanya ni Tasyong na kahit minsan daw ay nasasaktan na daw siya physically dahil madalas daw itong manghampas at manuntok na para kay Tasyong daw ay isang biro lang. May mga nasasabi din daw si Tasyong na minsan ay below the belt na pero hinahayaan lang daw ni Bart dahil ayaw niya raw talagang mawalan ng kaibigan. Madalas din daw kasi siyang tawaging bakla ni Tasyong dahil medyo soft daw po siyang gumalaw. Kinausap niya na daw po si Tasyong tungkol sa mga nabanggit kanina pero pag uwi niya daw po ay nagchat pa rin daw siya na hindi siya komportable sa mga sinasabi ni Tasyong sa kanya. Pero ang sinagot lang daw po sa kanya ni Tasyong ay wala siyang pakialam. Dahil sa panahon daw po ngayon ay wala ka nang makakausap na matino. At meron daw isang babae noon na palaging tinitignan ni Bart na alam niya naman daw na naka-talking stage ng isa pa nilang nakakasama na tawagin na lang nating Elias. Isang beses daw na nasa kantin sila kasama niya si Tasyo at Elias ay kinausap daw siya ng kanyang crush. Kilig na kilig daw noon si Bart pero ang sabi daw sa kanya ni Elias ay sulitin mo na dahil hindi naman mapapasayo yan. Nasaktan pa rin daw noon si Bart kahit alam niya naman daw na totoo yung sinasabi ni Elias. At ito daw si Elias ay may pagkaburaot dahil palagi daw nanghihingi sa kanya ng pabango at pag hindi niya daw dala ang kanyang pabango ay sinasabihan daw siya ng madamot. Hanggang ngayon ay nag-i-stay pa rin ako kay Tasyo at kay Elias kahit nasasaktan na ako sa mga sinasabi at ginagawa nila. Dahil alam ko na kapag tinaasan ko ang aking pride ako din naman ang kawawa dahil mawawalan ako ng kaibigan. Takot na takot po kasi akong maging mag-isa. Naaawa po ako sa sarili ko na kailangan ko pang magstay sa isang toxic na friendship masabi lang na may kaibigan ako. Humihingi po sana ako ng payo sa inyo kung ano ba yung dapat kong gawin. Iiwanan ko na ba sila o mag-i-stay pa rin ako hanggang sa makahanap ako ng mga bagong kaibigan? Hanggang dito na lang Ate Charis. Sa tingin ko naman kung didistansya ka sa kanila hindi ka naman mawawalan ng kaibigan. Siguro mawawalan ka lang ng kasama. Dahil kung itong mga nakakasama mo ay tinatawag ka nila sa pangalang hindi mo naman gusto o sinasaktan ka na ng pisikal, kinokontrol ka, kumbaga wala ka namang maaasahang mabuti sa kanila pero meron kang karapatan na alisin yung sarili mo sa ganyang sitwasyon. Hindi kasi nating matatawag na kaibigan yung mga tao na nagdudulot sa atin ng stress at kalungkutan. Huwag kang matakot na maging mag-isa dahil mas nakakatakot yung napapaligiran ka ng mga taong halos hindi mo na makilala. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Bongga! At isa pa nga pala, dapat hindi ko na to lalagyan ng all-purpose cream kaya lang parang medyo lumabnaw nung nilagyan ko ng nata. Kaya yun lang! Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!